beloved Boss Mike Cervera. Mga kababayan ko, kita nyo naman, ito yung binabatikos ni Sara na wala daw nagagawa ang gobyerno ni Pangulong Bongbong. Pasok! Balita, sa ikatlong sunod na buwan, bumagal ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Yo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.4% ang naitalang inflation nitong Abril. Ito ang Grabe. pinakamabagal na inflation rate mula noong November 2019. Oh. Sabi ng PSA, nakaambag sa pagbagal ng inflation ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng bigas, Oh. gayon din ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga gulay at isda Nako. tulad ng galunggong. Oh. Nakaambag din sa mas mabagal na inflation ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel. Ang inflation nitong Abril ay pasok sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas Nako, na kita nyo. 1.3 hanggang 2.1%. Kita nyo mga kababayan, pasok sa Bangko Sentral, mga kababayan. Yung pagtaas po ng lahat, mga kababayan, napapanormalize ho ni Pangulong Bongbong. Yung gobyerno ni Pangulong Bongbong, mga kababayan, hindi tulad nung panahon ni Digong. Abay, parang rocket. Mula sa 35 na bigas, naging 80, mga kababayan. Dito ho, mga kababayan, napapanatili po. Oo, na mabagal ang pagtaas ng mga presyo ng pangunahin na pangangailangan nating mga Pilipino. Opo, di ba? Isa pang good news, Boss Mike. Sunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Ah? na gawing madali at komportable ang pag-commute ng mga Pilipino, maaasahan na ang mga istasyon at tren sa Metro Manila Nako. ay magkakaroon ng mabilis at libreng internet. Nako. Magkakaroon din ng Oy, Sara, makinig ka, Sara Buday Duterte, makinig ka, Buday. Kita mo, ano yung ginagawa ng gobyerno? Buday? Eto, naghahanap ka, di ba? Kita mo yung serbisyo. Ng tren, meron ng libreng internet. Malamig, mga kababayan. Kita nyo, no? Galing. Oo. At saka ang ganda ngayon ng LRT pala. Abay, napakatagal ko nang hindi nakasakay dyan. Tuloy. mga improvement at smarter technology Nako. gaya ng contactless payment gamit ang inyong debit or credit card, smartphone, So, hindi ka napipila ng kay haba-haba at bibili ka pa ng coins at saka ticket. Kung hindi pwede nyo nang gamitin yung inyong mga debit card, credit card, mga kababayan, tap-tap nyo na lang, Grabe, no, mga kababayan, tap-tap nyo na lang. Ang galing. Parang hindi na ho tayo nahuhuli sa Europa. Alam nyo po ba sa Europa? Pag umihi kayo dyan, para makaihi kayo sa maganda nilang palikuran, itatap nyo lang yung inyong mga debit card. Pasok na kayo, mga kababayan. Wala na hong bibili-bili pa ng mga ticket-ticket. Cashless, kumbaga, mga kababayan. Hindi na ho tayo nahuhuli sa mga progresibong mga bansa tulad nga po ng Japan, Hong Kong, at Korea, at marami pang iba, lalong-lalo na sa Amerika at sa Europa. Ay, grabe mga kababayan, iba talaga ang Pangulo. Tuloy. o e-wallet. Pinag-aaralan din ang paggamit ng AI-powered security screening systems para mapabilis ang mga safety check. Ipapatupad ng Department of Information and Communications Technology ang libreng Wi-Fi sa lahat ng MRT station. Naku, grabe mga kababayan, no? Lahat ho ng istasyon, pwede na ho kayong mag-wifi. Mga kababayan Saan? Sa ibang mga lugar? Oo, punta kayo ng Hong Kong, mga kababayan. Lahat ng kantot sulok. Libre ang wifi, mga kababayan. Grabe, no? Matindi. Sabi ni Joey Tolentino, 0.50 to 1 euro kada ihi. Kaya kung kayo ihiin, mga kababayan, magdala na ho kayo ng bote. Bakit? Mahal ang pag-ihi sa Europa. Na may kasunod pang planong pagbibigay din ng libreng internet access Nako. habang nasa loob mismo ng tren. Naku, kita nyo mga kababayan, ang galing-galing! Yaan, mga kababayan, ang mga hindi nagawa ni Digong. Anong nagawa ni Digong?
Puro pangungurakot lang yon. Biruin ninyo, nagkaroon ng aksidente sa NAIA dahil sa balad na pinatayo niya. 8 milyon ang halaga. Pero bakit biglang natumba? Hindi man lang naharang napigilan yung sasakyang nagkamali ng apak kaya nagkaroon ng disgrasya. Ganon, mga kababayan. Ano? Oo. Tuloy. Nakikipagtulungan ang DICT sa mga telecommunication providers Yun. para makapagbigay ng mas malawak na bandwidth at mas maayos na internet coverage sa mga critical transit zones. Yo. Kasama na rin dito ang pagkakaroon ng in-station fiber networks at enhanced signal infrastructure. Ayon sa Department of Transportation, kapag naipatupad na sa MRT ang nasabing improvement, iro-roll out din ang programa sa LRT1 at LRT2. Nako, grabe. Sa pamamagitan ng mas matibay na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, Yun. binubuksan nito ang daan para hindi lang maging mas mabilis at efficient, kundi ay mabigat. At kumbinyente. Oo, kumbinyente na ho, mga kababayan, ang pagsakay ng ating mga tren. Opo. Yan din ng dignidad at mas maginhawang pagkukommute ang mga Pilipino. Yun, oo, mga kababayan. Si Sara lang ang walang dignidad. Opo, mga kababayan, si Sara lang walang dignidad, mga kababayan. Nakita nyo ba, are? Nasaan na yun? Wala rin yun. Wala. Yun bang, mga kababayan, Nakita nyo ba yan, mga kababayan? Lalakyan ko, ha? Ayan, mga kababayan, Nakita nyo? Areho, mga kababayan, yung pong proyekto ni Digong. Yan po yung nagkakahalaga ng 8 milyon na dapat po, mga kababayan, nakabaon. Pero ang nangyari, mga kababayan, tinornilyo lang ng di 1/4 na tornilyo. Ayan, mga kababayan, natanggal. Sabi nga dito, mga kababayan, 8 milyon yang nilagyan nyo lang ng tornilyo para kumapit. Mga walang ya kayo. Kaya ayun, mga kababayan, Tapos sinisisi. Alam nyo, may nagkamali pa nga. Sinisisi kay Pangulo yan. Oo, dahil daw yan, tatak Marcos. Mga kababayan, na mali sila. Ang may proyekto po niyan, liliwanagin natin sa mga hindi nakakaalam, ay proyekto po ng nakaraang administrasyon, etong administrasyong noknokan ng pagnanakaw ni Digong. Opo, si Digong po ang may proyekto ng panahon niya po yan. 8 milyon, mga kababayan! Ibang klase, no? Nako, grabe. So, mga kababayan, nakapag-like na po ba kayo lahat? Nakapag-share? Nakapag-subscribe na po ba? Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mga kababayan, nako, huwag nyo nang patatagalin yan. Ano? Para hindi na tayo umabot ng bear para maging 300. Ano po? So, mga kababayan, inabot na tayo ng napakahaba ng oras. Opo. So, mga kababayan, si Jen Angeles, ako'y pinaghandaan na ng masarap na agahan. Kain po tayo. Muli, mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa amandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Kita-kita po tayo next live. Maraming salamat po! Our beloved Boss Mike!